Naniniwala kami na may lugar ng krimen at may naganap na krimen matapos naming ito iproseso. Humihingi kami ng tulong sa komunidad. Nakakakilabot ang pagkawala ng ina ni Savannah Guthrie, host ng Today's Show. Sabi ng pulisya, malamang hindi kusang umalis si Nancy Guthrie 84 sa kanyang bahay sa Arizona. Huling nakita si Nanay Guthrie Sabado ng gabi at nai-report na nawawala kinabukasang linggo. Lalong tumitindi ang misteryo ng kanyang pagkawala. Nasa kaso tayo na iniharap ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Talagang misteryoso ang kasong ito mula sa Pima County, Arizona na sinusubaybayan natin ngayon. Ang host ng palabas ngayon ay si Savannah Guthrie. Nawawala ngayon ang kanyang ina, si Nancy Guthrie. Heto ang ilang mabilis na detalye tungkol sa timeline ng pagkawala niya. Huling nakita si Guthrie nung Sabado ng gabi sa kanilang bahay sa Catalina Foothills, Arizona, Pima County. Nasa tukso niyon, sa katimugan ng estado, ang bahay ng 84 anyos ay 15 minutong biyahe pahilaga mula sa lungsod. Ayon sa Pima County deputies, malapit sa East Skyline Drive at North Campbell Avenue ang bahay ni Guthrie. Heto ang mapa ng lugar para makita ninyo ito. Kung ikukumpara sa downtown ng Tucson, Arizona, mukhang nasa isang suburban na komunidad na ito ngayon. Ayon sa sheriff, hindi na i-report na nawawala si Nancy Guthrie hanggang tanghali ng linggo. Si Nancy Guthrie ay ang nanay ni Savannah Guthrie. Si Savannah ay naging host ng Today Show bilang isa sa mga pangunahing anchor nito sa National Broadcasting Company mula pa noong 2012, isa siya sa mga pinakakilalang tao sa balitang pantelebisyon. Alam natin na si Savannah Guthrie ay lumaki at nag-aral sa University of Arizona sa Tucson. May dalawang kapatid si Savannah, isang lalaki at isang babae, at dumaan sa trahedya ang kanilang pamilya. Namatay ang tatay ni Savannah, asawa ni Nancy, sa atake sa puso nung 16 pa lang si Savannah. Ikinuwento niya kung gaano sila kalapit ng kanyang ina. Ibinunyag niya sa publiko ang kanilang relasyon. Ito ay isang larawan na ipinost ni Savannah kasama ang kanyang ina pagkatapos ng Pasko ngayong taon sa Facebook. Noong 2020 may post tayo mula sa Instagram ni Savannah. Noong ika-78 kaarawan ng kanyang ina, Enero 27, nagpost si Savannah sa Instagram, "Maligayang kaarawan sa isang ina na walang katulad. Ang nanay kong si Nancy ang puso ko, ang lahat sa akin, at ang modelo ko kung paano dapat maging isang ina. Salamat Diyos sa kanyang 78 magagandang taon, maligayang kaarawan mama." Ngayon, noong 2020 pa ito. Ipinapakita lang nito ang matibay na ugnayan ni Savannah Guthrie at ng kanyang inang nawawala sa oras ng pagre-record. Matapos siyang mawala, naglabas ng pahayag sina Savannah at pamilya Guthrie. "Sa ngalan ng aming pamilya, nagpapasalamat kami sa inyong dasal, pag-iisip at suporta. Sa ngayon, nakatutok kami sa ligtas na pagbabalik ng aming ina. Nagpapasalamat kami sa mga autoridad sa kanilang pagsusumikap sa kasong ito at hinihikayat namin ang sinumang may information na makipag-ugnayan sa Pima County Sheriff's Department sa 523-51-449 na daan." Ngayon, ang alam natin ay hindi naniniwala ang mga deputy na si Nancy Guthrie ay umalis ng kanyang bahay mag-isa. Ayon sa sheriff, imposibleng nagawa niyang tumayo at umalis ng walang kahit anong tulong. Sa ngayon, di pa tiyak kung sino ang may access sa bahay ni Nancy Guthrie. Matapos ang ulat ng nawawalang tao, kinumpirma ng sheriff na nagpadala agad ang mga autoridad ng malaking resources tulad ng volunteer search and rescue teams at Border Patrol K9 unit sa lugar ng insidente. Buong araw at gabi nang naghahanap ang mga investigador kay Nancy Guthrie, ngunit hindi pa rin siya natatagpuan. Ngayon, kaya't lalong misteryoso at nakakabahala ang kasong ito. Ayon sa sheriff ng Pima County, may natuklasang nakakabahalang ebidensya sa unang pagsisiyasat sa bahay ni Guthrie. At dahil dito, nakumpirma ng mga investigador na ito ay, sa kanilang mga salita, tunay ngang isang crime scene. Ngayon, nag-press conference ang sheriff at sinabi niya ang tungkol sa mga nangyari sa kaso. Nasabi ko na sa'yo na limitado ang kilos niya, di ba? Alam natin na hindi lang siya basta umalis doon, may iba pang nangyari sa crime scene na nagpapahiwatig na merong um, alam nating hindi siya mag-isa umalis. Isa pang mahalagang bahagi ng kwentong ito at isang napakahalagang information na kailangang malaman ng publiko ay ito.
Iniulat na umiinom ng mahalagang gamot si Nancy Guthrie 84 para sa kanyang kalusugan. And kung hindi niya maiinom ang gamot na yon ayon sa sheriff, maaari itong maging sanhi ng pagkamatay ni Nancy Guthrie. Sabi ng mga deputy ng Pima County, hindi basta umalis ang tao rito. Ayon sa sheriff, limitado ang galaw ni Guthrie at may malinaw na palatandaang hindi siya umalis ng bahay ng mag-isa. Ngayon, bukod sa tanggapan ng sheriff ng Pima County, tumutulong din ang FBI at iba pang lokal at federal na ahensya. Ginagamit nila ang license plate reader, digital forensics, at datos mula sa bahay para alamin ang nangyari. Pakikita ko ang press conference ni Sheriff Chris Nanos ng Pima County at ang sinabi niya, Naniniwala ako na kahapon tanghali, tinawagan kami papunta sa bahay ng mga Guthrie. Si Nancy Guthrie, 84 na taong gulang, ay nawawala. Maraming resources ang ginamit namin para sa nawawalang tao, na madalas naming ginagawa. Ang mga search and rescue volunteers, teams at iba pang ahensya, nagpadala ng mga aso si Borstar ng Border Patrol. Walang tigil silang nagtrabaho buong araw kahapon at buong gabi kagabi. Pasensya na, buong araw kahapon at buong magdamag para malaman ang tungkol dito. Tulad ng sinabi ko kahapon, may mga nakita kami sa bahay na naging dahilan ng aming pag-aalala. Naniniwala kami ngayon, matapos naming maimbestigahan ang lugar ng krimen, na totoong may naganap na krimen doon. Totoong may krimen na nangyari. At humihingi kami ng tulong mula sa komunidad. Laging tumutulong ang komunidad na ito sa pagresolba ng mahihirap na kaso ng krimen. Hinihiling ko ulit yun ngayon. Ito ay isang 84 anyos na ginang na nakararanas ng ilang pisikal na karamdaman, may ilang pisikal na hamon at nangangailangan ng gamot. Gamot na kung hindi niya makuha sa 24 na oras, maaaring ikamatay niya. Kaya nakikiusap kami sa sino mang may alam tungkol dito, nakakita o nakarinig ng kahit ano na makipag-ugnayan sa amin, tumawag sa siyam na isang wala kaming kailangan. Isa na namang malungkot na katapusan, kailangan namin ng tulong. Ang aming koponan ang pinakamahusay. Hindi ko kayang purihin pa ng higit. Sa tingin ko, alam mo na nakagawa tayo ng magagandang bagay kasama ang ating mga katuwang dito sa Lambak, alam mo, sa komunidad na ito. Lubos akong nagpapasalamat sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa buong Lambak na ito. Maging ang Tucson Police Department o ang ilan sa mga mas maliliit na ahensya, lahat sila ay nag-abot ng tulong, lahat sila ay nag-alok na tumulong sa FBI. Lahat sila. Malapit kaming nagtatrabaho kasama nila at lahat sila ay nakatutok, magpapatuloy kaming makipagtulungan ng malapitan sa kanila. Pero ang talagang kailangan ko ay kailangan kong tumulong ang komunidad na ito at magsimulang tumawag sa amin. Ipaalam ninyo sa amin kung may nakita kayong kakaiba. Paumanhin na sa ganitong panahon tayo ngayon. Sabi ng lahat, mahina akong magsalita. Nasa yugto na ang investigasyon na kailangan nating umasa sa teknolohiya. Ang mga tagabasa ng plaka at sistema ng kamera natin sa komunidad, kahit ano, lahat ng bagay. At ida-download namin lahat ng datos na yon. Meron tayo mula sa bahay, mula sa iba't ibang teknolohiya na nakuha natin at gagamitin natin yon para sa ating kapakinabangan. Pero ang dahilan kung bakit ko ito binanggit ay dahil, alam mo, pulis ako. Ayoko ng politika pero kailangan kong paalalahanan ang ating mga leader na itigil na nila ang ganitong usapan. Sa tuwing lumalapit sa inyo ang mga pinuno ng law enforcement para humingi ng tulong, itigil nyo na ang pagbibitiw ng mga walang kwentang komento tungkol sa posibleng maling paggamit nito. Masama at nakakatakot na salita ang AI. Nakakatakot daw ang mga kamera. Sawa na ako. Ang mga kasangkapang iyon kapag nasa tamang kamay, pag-iisip at paraan ay mahalaga sa paglutas ng ganitong krimen. Kailangan natin yon at mas maraming tauhan pero higit sa lahat kailangan ko ang tulong ng komunidad dito. Gusto kong siguraduhin na wala akong nakaligtaan bago tumanggap ng tanong. Isang crime scene ito.
Alam namin na kailangan niya ang kanyang araw-araw na gamot. At sino mang makakita ng kahit ano na mukhang, uy, baka siya yon. Kumuha ng litrato o video at ipadala sa amin. Tumawag lang sa lokal siyam na isang. Maaari kang makipag-ugnayan sa aming 88 crime at manatiling anonymous. Pwede mo akong tawagin kahit sino. Narito ako para sagutin ang inyong mga tanong, ngunit may limitasyon ito. Paumanhin, kailangan nating protektahan ang integridad laban sa krimen. Kasama ko si Sargento David Stuyvers ng Homicide Team. Gising siya buong gabi. Kaya pagpasensyahan nyo na kami kung medyo malabo ang aming mga sagot o tugon. Pero narito kami pareho para sagutin ang anumang tanong na meron kayo. Simulan natin sa pag-alam ng limitation mo. Pero pwede mo bang ipaliwanag bakit mo nasabing crime scene ito hindi lang basta taong umalis at di na alam ang nangyari? Ganun ba? Sa tingin ko, nasabi ko na sa'yo na limitado talaga ang kanyang pagkilos. 'Di ba? Alam natin na hindi lang siya basta-basta umalis doon. Alam natin na may iba pang mga bagay sa lugar na nagpapakita na may nangyari doon. Merong... Hindi siya kusang umalis. Alam namin na kung ikaw, Kung di ka sa plate readers, may kaugnay bang sasakyan? nung sinabi ko sa'yo, nasa yugto na kami ngayon kung saan tinitingnan namin lahat ng teknolohiya. Lahat ng iyon ay sinusuri. Habang nag-uusap tayo, gusto kong ipaalam na hindi lang namin basta pinadala ang search and rescue team doon. Gagawa sila ng door-to-door kasama ang criminal investigation team. Hindi lang homicide unit namin ang nandoon, pati lahat ng criminal investigation detectives. Kagabi, pumunta ako sa lugar, siguro may 100 sasakyan mula sa Sheriff's Department. Ang pang-trabahong ito ay nangangailangan ng maraming tao at enerhiya. Nagtrabaho ang team ko buong magdamag at patuloy pa rin sila ngayon. Si David ay walang tulog pero siya at ang kanyang team ay nagtatrabaho ng todo. May iba pa bang konektado sa kanya tulad ng tagapag-alaga, miyembro ng pamilya o kakilala na nawawala rin at iba pa? Wala, nakikiramay kami sa kanila. Ito ang kanilang nanay. Oo, napakabuting babae siya. Nakikiramay ako sa pamilya, nais lang naming siyang mahanap at maibalik ng ligtas. Sheriff, nabanggit mo na hindi lang siya umalis kundi ay may karagdagang impormasyon po ba kayo kung bakit inakalang crime scene ito? Alam mo, sana nga ay kaya ko, no? Talagang gusto ko. Alam ko na gusto ng lahat na malaman ng ilang bagay, pero hindi ko yun magagawa para lang doon. Hindi tama sa ngayon. May palatandaan ba ng sapilitang pagpasok? Meron bang ganun? Ako, ayokong pag-usapan pa yan. David, ikaw, may nakikita ka ba dito? Sa ngayon, aktibo pa rin ang investigasyon. May mga pangyayaring kahina-hinala ang kalikasan sa lugar at sa tingin ko iyon ang pinakamainam na paraan ng paglalahad. Pero hindi talaga namin pwedeng ibahagi ang maraming detalye tungkol doon. Sa tingin nyo ba sinadya ito, nagkataon lang na siya ang nanay ni Savannah Guthrie o basta na lang nangyari? Hindi namin alam yon, hindi namin alam eh. Tinitingnan namin lahat ng yan, pero hindi talaga namin alam. May mga camera ba sila sa bahay? Meron at tinitingnan namin ng ilan doon. Oo. May banta ba sa publiko dahil aktibong crime scene ito? Tinatangkang alamin kung paano gamitin ang telepono ko. Sa tingin ko naman, wala namang aktibong banta. Pero ayokong sabihin yon ng sigurado dahil alam mo, iikot pa kami sa lugar na yon. At baka may gumagala-gala ron na napansin. Marami pa kaming kailangang gawin. Wala kaming palatandaan na, nasa panganib ang publiko. Ano na ang itsura ng paghahanap ngayon bukod sa mga nabanggit mo kagabi? Itinigil na namin ang search and rescue mission at pinauwi na sila para magpahinga dahil nasa labas sila buong gabi. Itingnan mo lahat ng air assets namin, drone, eroplano, helicopter, heat sensors, infrared, ginamit namin dito. Atras muna sila. Tatawagin namin sila kung kailangan pa naming maghanap. Ngayon, hindi na namin ito tinuturing na search mission, kundi crime scene na anak. Sheriff, pwede mo ba kaming bigyan ng info tungkol sa mapang yan? Na yon? At si David marahil ang mas makakasagot niyan kaysa sa akin. Pero yan ang aming mga search pattern sa tingin ko. Tama ba yon? Oo.
Kaya sa lahat ng mga asset na ipinadala namin kahapon kasama ang mga search and rescue team, ang mapa na nasa screen ay sa madaling salita ay mga track na sinundan. Lahat ng iyon ay ang mga may kulay na linya ay ground track ng iba't ibang team at asset na ginamit sa lupa. Kasama dito ang mga ASO, volunteer at sarili naming search and rescue team. Ang mga bilog ay magiging representation kahit hindi perpekto ng aming air circulation gamit ang aming helicopter at fixed wing na eroplano. Gabi nagtatrabaho gamit night cameras kaya mahirap makita kung nasa ng bahay. Itong bahay na ito ay halos nasa gitna doon. At lahat ng paghahanap na ginawa buong araw kasama ng mga tao doon sa lupa. Malaking tulong ito sa search teams. Kapag bumalik sila at mag-reassess, kung may nalaktawan silang lugar, pwede naming sabihin na kailangan pa ng dagdag na pagsuyod dito. Doon sila magpo-focus ulit. Magaling ang ating search and rescue team. Araw-araw silang tumutulong sa paghahanap ng nawawala, tao, hiker o mula sa care home. Ano man ang dahilan, gusto kong bigyang diin sa inyo na talagang mahalaga ito. Si Miss Nancy Guthrie ay may malinaw at matibay na pag-iisip. Hindi ito may kinalaman sa demensya. Matalas pa rin ang kanyang isipan. Gusto ng pamilya na malaman ng lahat na hindi basta nawala ang taong ito. Siya. Ang mga pisikal niyang limitasyon ay dahil lang sa edad. Alam mo na, tumatanda tayo kaya mas pisikal ang dahilan. Pero malinaw na matalas pa rin ang kanyang isipan. Meron ka ba ng kanyang cellphone at nakakatulong ba iyon para sa anumang posibilidad ng pagsubaybay? Habang nag-uusap tayo, tinitingnan namin ito. Pero hawak mo ba ito o hindi? Meron kami nito. Pwede mo ba kaming bigyan ng kaunting detalye tungkol sa oras? Kasi sinabi mong hindi siya umalis ng kusa. Huling nakita siya ng Siyam 45, hindi siya na-report na nawawala hanggang tanghali. Pero ang alam ko, nangyari iyon ng mga Siyam 45 ng gabi, inihatid siya ng mga anak niya. Nang umaga, may tumawag mula sa simbahan at sinabing, "Uy, wala dito ang nanay ninyo." Pumunta ang pamilya doon. Palagay ko hinanap muna nila siya bago kami tinawagan, kaya siguro 11:00 sila dumating. Naghahanap muna sila, tapos nung kailangan ng tulong, tumawag sila sa Siyam na isang Alam mo ba kung anong oras kinuha si Nancy sa bahay? Maraming nangyayari doon pero di ko pa masasabi ngayon. May 3 ba si Sabana? May natanggap ba siyang anumang banta sa sarili niya? Nakausap na namin siya at magpapatuloy kaming makipag-ugnayan tungkol doon. May security team siya na nakikipag-ugnayan sa amin buong magdamag. Hindi namin isasawalang bahala ang anumang posibilidad pero sa ngayon, wala pa kaming alam na ganon. Nandito ba siya sa bayan o papunta pa lang dito? Nandito na siya. May maibibigay ka pa bang impormasyon? Ano ang dapat hanapin ng isang tao? Kasi nung nasa labas ako sa kapitbahayan, halatang halata na sobrang nag-aalala ang mga kapitbahay. Pero may iba pa bang dapat malaman? Tip ba ito? May kapitbahay na lumapit sa akin na di alam kung tatawagan kayo. Tama, yan. Ano ang dapat nilang bantayan or hanapin? Una sa lahat, tatanungin ko sila, silipin nila ang kanilang mga kamera, tingnan ang kanilang ring cameras, kung ano man ang mga kamera na meron sila. Huwag nilang baliwalain na, ay, hindi naman natin masyadong kita ang bahay. Baka may makakita pa rin, maaaring may dumaan na tao o sasakyan nun. Silipin nyo lahat ng kamera nyo sa lugar at sabihin kung may nakita kayong tao agad. Alam naman natin na nangyayari ito. May nakita akong kahina-hinala pero inisip kong hindi naman siguro kailangan i-report kaya hindi ko na tinawagan. Pero ngayon, kahina-hinala na yon. I-report nyo na kahit anong nakita o narinig nyo. Baka may kapitbahay kang nagsabi sa'yo, alam mo may nakita ako o may narinig ako. Tawagan nyo kami. Huwag nyo lang sabihin sa kapitbahay na tumawag. Sabihin nyo rin sa kapitbahay na tumawag. Pero tumawag din kayo mismo. Pagsasamahin namin ang mga impormasyon na makukuha. Magtiwala ka, kaya naming ayusin kahit marami kaming tawag. Mag-isa ba siyang nakatira? Naniniwala ako na, mag-isa nga siya nakatira, May mga kasama ba siyang tagapag-alaga? Well, meron siya. May mga tauhan siya sa bahay na dumadaan, nag-aalaga ng bakuran, kung ano-ano pa at ng bahay niya. Pero kakausapin namin ang mga taong yon at may nakausap na rin kaming ilan sa kanila. Pero wala namang nakatira doon na parang stay-in o ganun, job. Walang nakatira sa kanya. Tulad ng sabi ko, malinaw pa ang isip at nakakakilos pa siya. Ang problema lang talaga ay nahihirapan siyang maglakad. Sabi nga ng pamilya, hindi niya kayang maglakad ng 50 yarda mag-isa.
Ano pa? May nagtanong tungkol sa FBI? Pasensya na. May nagtanong kung kasali ang FBI. Gaya ng sabi ko, malapit kaming nakikipagtulungan sa lahat ng katuwang namin. Tulad ng FBI, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives at Immigration and Customs Enforcement. Alam namin na may mga kakayahan at mga resources sila tulad ng meron din kaming sariling kakayahan at resources. Oo, magpapatuloy kaming makipagtulungan sa kanila at nag-alok din sila ng tulong sa amin. Tinatanggap namin ang tulong na yon at nagbibigay din kami ng tulong, pero nung nakaraang linggo lang, tumawag ang FBI sa amin para asikasuhin ang isang pamamaril na kinasangkutan ng Border Patrol. Normal lang ang ganitong gawain araw-araw para sa mga tagapagpatupad ng batas sa Pima County sa Tucson. Malapit kaming nakikipagtulungan sa aming mga katuwang. Dahil sa tagal ng panahon, gaano kalawak saklaw ninyo, estado o pambansa? Oo, pambansa sigurado. Sana nakuha nato ng media. Marami kaming natanggap na ulat at statewide alerts tulad ng Amber Alerts na ginagamit namin. Gagamitin namin lahat ng kasangkapan namin. Masyado kayong madali. Maraming salamat. Pasensya na po sa pagiging huli ko. Pasensya na rin sa aking mga political na salita tungkol sa Board of Supervisors or sa City Council. Naiinis lang talaga ako. At alam niyo, hindi talaga namin magagawa ang trabahong ito nang wala ang suporta nila. Hindi namin kailangan mga pahayag mula sa DICE at Mumba Jumble. Dapat nilang pakinggan ang kanilang mga leader sa pagpapatupad ng batas at seryosong isaalang-alang ang posibilidad ng pang-aabuso. Sa mundo ngayon, gamit ang teknolohiyang meron tayo. Pero kailangan mo, sa isang punto ng panahon, magkaroon ng tiwala at pananampalataya sa iyong mga pinuno sa komunidad ng pagpapatupad ng batas. Para malaman at maintindihan na kami rin ay nahalal dito para magbigay ng serbisyo sa ating komunidad. Hindi ko maisip na may komunidad dito na di magsasabi sa'yo. Pampublikong kaligtasan muna. Gusto lang ng lahat na makalabas, mag-enjoy sa komunidad, at makauwi ng ligtas. Sa gabi, natutulog sila sa kama sa kwarto. At hindi nagawa ng babaeng ito yon, malungkot yon. Kailangan natin siyang mahanap at maibalik agad dahil mahalaga ang oras. Siya ay 84 na taong gulang. Kailangan niya ng gamot at ng pamilya niya. Kung may information ka tungkol kay Nancy Guthrie, tawagan ang Pima County Sheriff's Department sa 523-51-49. Yan muna para sa breaking news ng On the Case mula Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.